Tumbang preso? Sipa? Eh kung patintero kaya? Parang mahirap yata. Kaya nga masaya eh. Game ka na ba? Dota, Facebook. Ito ay ilan lamang sa mga madalas gawing libangan ng mga kabataan, pati na din ang ilang matatanda. Limot na nga ba ng bagong henerasyon ang mga laro ng kasaysayan? Anong nilalaro mo nung bata ka at ngayon? Tumbang preso, ngayon Candy Crush. Candy Crush! Sekyo kasi nung habulan na yun. Sipa. Tsaka yung, ewan ko, alam niyo, tinatawag ko moro-moro. Sekyo kung tawagin niyo. Bookworm. Sekyo. GTA. Special Force. Sekyo. Sekyo. Zenonia. Sungka. Sungka, tsaka sekyo. Sipa. Sungka. Tetris. Sipa, tsaka Ang sipa. Ang larong ito ay ginagamitan ng isang tingga na may punit-punit na plastik at dapat ihagis at panaralihin sa ere gamit ang paa at siko. Layunin ng larong ito ay bawal pasayarin sa lupa at paramihan sa pagtama nito. Madalang na ang naglalaro nito lalo na sa syudad. Naglaro namin ang ilang mga bata ng larong sipa at pinasubok din namin na maglaro gamit ang makabagong teknolohiya ng larong sipa. Mag-isa kang naglalaro nung sipa doon sa tablet at habang naglalaro ka nung sipa doon na totoo, saan ka mas nag-enjoy? Doon sa sipa na totoo o doon sa nagtatablet ka? Sa totoo. Pakiramdam mo nung naglalaro ka nung totoong sipa? Masaya. Eh nung mag-isa ka lang naglalaro ng tablet? Ang sekyo o tinatawag din agawang base o moro-moro ay isa sa mga laro sa Pilipinas. Mas sumikat ito sa mga paaralang elementarya sa kadahilanan sa dami ng bilang ng mga bata dito. Meron lamang na 2 kuponan ang kailangan. Mas maraming miyembro, mas masaya. Ang bawat kuponan ay may base na inaalagaan at pinaprotektahan na may 30 hanggang 50 metro ang layo sa isa't isa. Upang manalo ay kailangan tayoin ng kabilang kuponan ang base sa kabila gamit ang kanilang paa, sabay sigaw ng base. Sa panahon ngayon, bibihira na lamang ang naglalaro nito. Ang sungka o tinatawag sa ibang bansa na mankala ay isang laro na ginagamitan ng isang kahoy na hugis bangka na may tigpipitong butas sa magkabilang gilid at 2 mas malaking butas sa magkabilang dulo na tinatawag na bahay. Ginagamitan din ito ng 78 pato kung kabibe, bato o holen na hinahati sa 14 na butas na tigpipito ang laman. 2 manlalaro lamang ang kailangan at kada manlalaro ay nagmamay-ari ng isang bahay sa kanilang kaliwa. Upang manalo ay dapat mas marami ang naipon mong pato sa iyong bahay. Sa panahon ngayon, bibihira na ang naglalaro nito. Pinaglaban namin ang 2 bata sa 2 paraan ng paglalaro ng sungka. Una, aktwal na sungka at ang pangalawa, virtual na sungka. At ito ang naging reaksyon. Kuya, nung pinalaro ka namin ng actual, ano yung pakiramdam mo? Kinakabahan po ako, tsaka po nanginginig po ako. Kasi po hindi ko po naman alam kung gaano po kagaling yung kalaban ko eh. Nung pinalaro ka rin namin sa tablet ng sungka, Feeling ko po siya po yung nananalo kasi po yung nakikita ko po yung score, siya po yung lumalamang. Pero po yung muli po, naalaman ko po na ako po pala yung panalo. pinakagusto mo sa dalawang yun? Yung actual po. Actual, bakit? Kasi po nakakapag-enjoy po ako kahit ako lang po yung gumagawa ng distansya ko po sa suka. Sa second, may tendency na matalo kasi yung kanya-kanya. Sa yun yung din sa laro. Ayun yung natutulog ko. Dun sa sipa kasi, sariling ability mo pa rin yun. Pati dun sa suka. Kaya lang yun yung sa suka, kung ayaw mo matalo minsan, magdadaya ka. Negative effects of technology. Yung socialization development personality. Kasi never siya nagkakaroon ng chance to mingle or to socialize with other people. Pangalawa, nalilimit din yung knowledge niya or awareness niya sa kultura. Importance siguro of socialization. Vital kasi siya sa culture. So, one culture could be transmitted from one generation through socialization. Pangalawa, nalilimit din siya sa sexual differentiation.
Masaya makipaglaro sa mga bata kasi pili mo bata ko ulit na dun mo mas nakifeel mo sila kasi bata parang kagaya lang dati-rati sabay pa natin pinangarap ang lahat umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat naaalala ko kanon nag-aagawan ng mundo kay sarap naman mabalikan ng ating kwento Lagi-lagi sa amin Masaya makipaglaro sa mga bata. Tsaka memorable experience na sa akin to kasi naalala ko yung kabataan ko, gano'n na gano'n kasi. Mas maganda pala maglaro na yung dating laro kasi hindi lang utang yung nagana physical at yung social interaction ng mga bata sa kapwa bata. Ikaw ang